Hi guys! Welcome back to another vlog. Ayan, so this is actually our day 4 here in Italy. For today, actually, medyo early start tayo. Quick time check, it's already 9:30 a.m. So alis tayo siguro ng mga 10 a.m. For today, we'll be doing another day of Rome City Tour. So actually, yung mga pupuntahan natin dito is inspired by sa mga batang 90s dyan, kung alam nyo, yung Lizzie McGuire movie ni Hilary Duff. So dito talaga yung setting nun. Pero most of this naman talaga is mga tourist spot talaga, mga historical sites. So kaya pupuntahan natin. Pero sa mga katulad namin, inabutan yung movie na yun, gusto rin talaga namin makita for ourselves itong mga specific spots na to. We'll start our day tour dito sa Spanish Steps, and then from Spanish Steps, alam ko tabi-tabi na to. So after the Spanish Steps, and of course, pupunta tayo sa very iconic na Trevi Fountain. After that, we'll also go to Pantheon. So ito yung parang temple ng medieval times pa to worship their pagan gods. Of course, it's also an architectural wonder. After that, we'll head to Piazza Navona. Ang last naman natin is pupunta tayo sa Castello San Angelo. So ito malapit na to sa may Vatican City. So ayun lang guys. So we'll go now in a few. Magpe-prepare lang and we'll see you guys later. Bye! Ayan, papunta na tayo guys sa ating first stop, which is the Spanish Steps na nasa Plaza de España. So for today, ngayon, finally matatry naman natin yung kanilang metro or yung subway. So ganun din ang pupuntahan natin sa Roma Termini. So instead na yung mga regional trains sila na nasa ibabaw, doon naman tayo doon sa metro subway natin. So hanapin lang natin. Actually, isang way lang naman siya since malapit lang naman din siya. So mga ilang few stops lang din. Yan. So guys, nandito kami sa may underground, sa may Roma Termini. Meron namang underground walkway dito sa may mismong mga stairs. So follow nyo lang yung sign na nakalagay metro or metropolitana. So may mga letters din sila. So tayo, letter A or yung kulay orange. Ayan guys, may mga sign, sundan nyo lang yan. So kaysa doon kayo sa labas mag-exit, dito sa mismo Roma Termini, meron ng access papuntang subway station. So dito, pwede na rin yung mga Visa credit card, yung Visa Mastercard. So hindi na kailangan bumili ng mga ibang train tickets pa. Yan guys So make sure din alam nyo kung saan papunta, yung dulo, check nyo. So dito, Termini tayo, papuntang Spagna. So, yung dulo niya is yung Battistini. So, doon tayo susunod. Saan yung Battistini na arrow? Ayan guys, sa kalabas na tayo dito sa Spanya Metro. So napakabilis lang, 3 stops. And yun lang, medyo dapat conscious kayo sa mga belongings nyo. Kasi lalo dyan sa mga train na siksikan, dyan talaga talamak yung mga pickpocket. So may kasama kayo, dapat magtinginan kayo ng mga belongings yun. Tsaka make sure na naka-zipper yung mga gamit nyo. Ayan. So, ayan guys. Walking lang tayo towards the Spanish Steps. Which is nandito rin siya sa Plaza de España. O, diba? Ang ganda na naman, cobblestones. All over the city. Pero guys, masakit yun sa paa. Maganda lang siya, pero nakakadagdag pagod din yung paglalakad dito sa cobblestones. Yan. So I believe nandito na tayo sa may... Ay wow! Sa may Plaza de España. Guys, sinan nyo Iyan ko lang kayo ng quick 360 view dito. Yan. So dito walang mga kotse. So dito din.
May mga carriage din dito for tourists. Ayan, so hanapin na natin kung nasaan dito yung Spanish Steps. Ayan guys, walking na tayo dito sa may Spanish Steps. So it's just 10 a.m. So napansin ko na hindi pa ganun karami yung tao kasi yun nga sabi ko, sikat tong place na to tuwing sunset. Tapos marami nakaupo dito ng mga tao. So far ngayon, actually yung crowd konti pa lang. Ayan guys, parang ganyan pa lang yung crowd. So yan, nandito na tayo sa mismong Spanish Steps. Ayan. Tapos yung sa taas, meron ding church yan. Tapos yan na yun mismo. So, yung mga reference ko dito, yung Lizzie McGuire movie, tapos yung mga nakapanood din ng Emily in Paris na latest season. Ayan. So, dito rin nagpupunta si Emily and ang kanyang Italian boyfriend. So actually personally, nung nakita namin siya, ewan ko kung ako lang ba, pero parang medyo underwhelming siya for me compared dun sa Altare de Patria kahapon. Kasi yun talaga sobrang laki ng scale niya, as in sobrang laki nun. Tapos yung steps, diba, sobrang taas din. Tapos sobrang gawa siya sa marble na puting-puti, diba, na mukha talaga siya monument. Pero I guess yun nga, baka nga ito mas sikat talaga ito sa mga tourist, diba? Because of yung mga references sa movies, ng mga Hollywood movies. Ayun. So, actually maganda naman dito. Nakita ko yung iba, parang matambay lang dito, papaaraw, diba? So, syempre tayo mga Asian, dito muna tayo sa parang kulom na area. Dito sa walang araw. Pero yung mga European, gusto talaga nila yung nagpapaaraw. Kasi nga, syempre malamig din yung pag nag-winter dito, talagang walang araw sa kanila. Dito naman hindi lang yung yung maganda dito sa Rome, I think hindi lang yung mga mismong tourist spot, pero yung mismong city, maglakad ka lang talaga dito anywhere. Iba-ibang view talaga. Ayan, so actually, kung gusto rin kayo, kung ito luxury shopping din kayo, dito sa may area na to, maraming mga luxury stores. So kagandahan naman dito, mas mura daw talaga dito sa Europe compared syempre sa Asia kasi dito yan talaga galing eh. And to top it off, as a tourist, merong tax-free din kayo dito. So make sure na i-check nyo yun. And yun sa tinanongan namin kanina doon sa pinasukan namin shop, yung Longchamp, especially dito sa Europe, medyo unified pricing naman sila na kunwari yung presyo sa Paris, ganun na rin siguro yung presyo sa Spain, sa Roma, sa Madrid, diba? Kasi pare-pares namang mga euro yan. So i-check nyo na lang. So yun, pumasok kami muna dito sa may McDonald's, sa may Plaza de España. Actually, napaka-unique niya. So nakita ko rin to sa TikTok. Hindi nyo naman guys, McDonald's to ha. Tapos, yan, cobblestone ang kanyang flooring. So nasa old building din siya. So siguro, maintain na nila yung mga flooring. Tapos, guys, hindi nyo McDonald's yan na may statue. Meron ding maintain nila yung dating ng buildings, yung may mga marble pa guys. Yan. Pero dito sa may dito sa may loob, modern na, i-renovate na rin nila. Ito yung mga arches ng mismong building, nandito pa rin. Kasi na yung hallway, nakakatawa. Ang bongga ng hallway, papunta doon sa pag-pick up ng order.
O 'di ba? Sobrang fun lang ng concept. Tsaka at the same time, nandito na rin sila sa gitna ng lahat. Ang dami din tourist dito. So very convenient din for taking breaks and snacks. Nandito na tayo sa may Trevi Fountain. So naglakad lang tayo from yung kanina doon sa may McDonald's sa Plaza de España. Siguro mga 5 to 10 minute walk lang. So maganda pala na mag-start muna kayo doon tapos pababa na dito sa Fontana de Trevi. So time check is actually already 2 o'clock. So expected talaga na sobrang daming turista dito kasi so far tingin ko ito yung parang pinaka siksikan na nakita ko na tourist. Papakita ko sa inyo guys yung sitwasyon dito ng 2 p.m. Pero in fairness guys, sobrang engrano niya talaga in person. Sobrang laki din kasi niya. Kaya in fairness may impact siya. Then maganda naman talaga. Pero yun nga, since famous tourist spot siya, expected talaga na sobrang daming tourists. So isipin nyo na lang guys yan, ganyan kakapal yung crowd. Yan. O diba? So lahat syempre gusto ng isang picture or profile photo with the Trevi Fountain. Yan. So ano pa lang yan, nasa may gate pa yan. Hindi pa yan yung mismong nandun sa baba ng fountain. And may pila naman dyan. Gumagalaw naman yung pila papasok dun sa fountain. Pero syempre, magtsatsaga ka talaga. Kaya yung ibang mga napapanood ko rin, talagang yung iba nagsistay pa nga ng malapit dito para siguro 4 a.m. gagawin nila. Hindi na sila matutulog, 4 a.m. magpapapicture na sila dito. Tapos mabalik na lang siguro sila sa hotel. Tayo naman, hindi naman tayo masyadong gusto talaga natin na sobrang ganda ng photo or talaga walang nasa likod mo, 'di ba? So kanya-kanya lang. So sa akin talaga, it's more on, gusto ko lang talaga siya makita in person. And in fairness talaga, sa nakikita ko sobrang ingrande naman talaga niya. Ayan guys, so hanggang dito lang tayo sa may barricade kasi nga ayan, so may mga pila rin papasok. So hindi na tayo pipila kasi sobrang haba. Pero titignan na lang natin yung view na yan. Maganda siya talaga, in fairness. Kaya talagang puntaan ng mga tao. So ayun, umalis muna tayo guys agad dun sa Trevi Fountain. Sobrang siya talaga, sobrang gulo. So kung kayo gusto nyo na maganda yung picture nyo talaga, makababa kayo dun sa mismong fountain or maka-wish, talagang agahan nyo na lang siguro talaga like mga 5 a.m. or 4 a.m. Kasi I think sa lahat ng napuntahan ko tourist spot, parang ito yung sobrang dami. Or siguro sobrang liit lang din kasi ng piazza kung nasan yung Fontana de Trevi. So siguro kaya dahil doon, sobrang siksikan din ng mga tao. Kaya umalisan lang din kami doon and ayun, mag-move on na lang kami dun sa next stop namin, which is the Pantheon. So maganda naman dito, walking distance naman din yung kumbaga yung isang tourist spot to another, especially dito sa gitna ng city, dikit-dikit na rin yan. So walking distance naman siya. So tayo, leisurely walk. Kasi ito yung mga city na napansin ko na okay lang kahit hindi kayo mag-tren, okay lang kahit hindi kayo mag-bus masyado. Kasi yung walk nyo papunta dun sa one place to another, ang ganda talaga guys. Mas may nadidiscover kayo mga local cafe, may mga shops na pwede yung tignan. And yung mismong ambience lang and architecture, dun pa lang panalo na. So ngayon tingnan nyo, walking na tayo sa parang alleyway na to na may mga restaurante. Tapos syempre, ayan pa rin ang cobblestones dito. So, ayan, medyo nakakapagod talaga. Hello! Buongiorno!
ganda. Diba? Ang daming ganyan dito guys. Kahit nga ito pinipicturean ko lang kasi gandang-ganda na ako talaga. Kahit yung mga iskinita lang. Ayan guys. So actually, after namin maglakad, nag-isip po na kami na mag-Starbucks dito. Meron din malapit na Starbucks and I think it's a Starbucks si Serve and flagship store nila daw dito sa Rome. Actually, na-miss ko lang talaga yung iced coffee na ako kasi favorite yung iced Americano. Kasi dito guys, masarap talaga yung coffee nila. But normally, cappuccino talaga. So yung mga hot coffee or espresso. Hindi sila masyado serve ng ice sa mga local coffee. Kaya naghanap muna kami ng Starbucks. Kasi na-miss ko yung iced Americano natin. Maganda naman dito, itong nakahanap lang kami yung sa tapat mismo ng Starbucks. Kasi para lang siyang, again, ang dami na ng public space na pwedeng upuan niya lang muna. Di na nga kami sa loob ng Starbucks uminom kasi naka-heater din sila ngayon dahil nga malamig. Pero bakit ka pa papasok sa Starbucks sa Tupo kung may mga ganitong plaza naman na available, free, and maganda yung weather? Kaya ayun, nakakatawa lang kasi nga isa din to sa parang experience na coffee lang and chill. So yan, coffee muna ako. Coffee muna tayo. Hi guys! Ayan, so on the way naman na tayo sa next stop natin which is the Pantheon. So again, sabi ko nga maglalakad ka lang talaga dito. Hindi din advisable yung magbus ka kasi putol-putol din na maglalakad ka rin. So might as well, pahinga muna and then mag-walk na kayo. So nakakatuwa lang kasi alam mo yun, naglalakad ka randomly sa isang alleyway tapos pagbukas mo, biglang may napakalaking church. Ito, ganyan siya guys. Ganyan kalaki. O, diba? Yung architecture niya parang pare-pareho eh. Pero ganun lang din, sobrang random na every corner na dito sa city, sobrang daming church. So, I think kung religious ka, Catholic, na yung mga nagbibisita iglesia tuwing Holy Week, sobrang matutuwa ka dito. Pwede ka pumasok, pwede ka mag-pray. So, open naman siya. Hindi ko lang sure kung pwede mag-picture, pero siguro for respect, wag na natin videohan yung loob. So, we are now here at the Pantheon. Yan guys, sobrang laki na naman yung in person. So, tingin ko in person, sobrang majestic niya. So, tingin ko yun talaga yung mapapawaw ka din, yung scale nung mga ancient structures na to and the whole city of Rome na para ka talagang ma-imagine mo, you will be taken back in time, diba? Quick trivia lang dito. So this is just based on yung memory ko ng history class and research. So the Pantheon is actually a temple of worship ng mga ancient Roman gods. So quick time check, it's already 4 p.m. So guys, ganyan yung crowd check natin. Kita nyo naman mahaba yung pila. Papasok no mismong Pantheon. So kami, hindi na kami papasok guys kasi for me, gusto ko na ma-appreciate yung architecture niya dito sa labas pa lang. This alone actually, sobrang ganda niya in person. And sobrang laki niya. Doon ako nagulat na pagpasok mo sa sa may alleyway, as in biglang napakalaking structure sa gitna ng plaza dito. Ayan guys, so mag-early dinner kami kasi dito ang bilis actually ngayon dumilim and siguro mas maraming crowd mamaya. So dito lang sa may mismong Pantheon, naghanap lang kami ng restaurant. So ang pangalan ng kakainan namin is Osteria de Fortunata.
So, as usual, syempre, nandito tayo sa Italy. Puro pasta yung in-order natin. So, ngayon, waiting lang tayo sa order and tatry natin. Average price na nakita ko dito per meal or per pasta is para mga nasa 17 to 20 euros. So, pricey rin. So, I suggest talaga na siguro sa trip nyo, make sure na yun, budgetan nyo na lang na at least one time or once a day. Doon lang kayo kakain. Tapos pwede naman na doon na lang sa mga sandwiches or marami naman mga murang option dito or mas murang option. So ayun, try natin kung talagang masarap to and worth the hype. Ayan guys, mabilisang taste test lang kasi sabay-sabay dumating yung order sa amin. So ito muna yung first natin titikman. Ayan, naku baka matapon. Pero basically this is ravioli na ang sauce niya lang is butter and sage. Tapos sinize ko na in half ha. Ganyan siya. Wow! Ah, wow! Ang sarap! Labi. Butter lang. Tapos na. Tapos may ricotta cheese sa loob. Sobrang sarap. Ayan guys. So yung next naman natin is yung carbonara nila. So ito guys, sobrang authentic ha. Kasi yung sa atin, yung Filipino style, may cream yan. So ito, egg lang to. Saka guanciale. So yung guanciale nila is yung parang cured meat nila na. So syempre sa atin, bacon yung ginagamit, ganun. Kasi yun yung available. Pero sa Italy, guanciale. So try natin na. Yan. Ooh, musok pa. Ang ganda ng view pa natin guys. Wow. Wow. Ang sarap guys. Sobrang rich. Sarap. So guys, ito na yung next natin. So this is the gnocchi with ragu sauce. So yung ragu, it just means yung meat and may red wine, tsaka tomato. So dito, alam nyo naman guys na maasim yung tomato. Dito yung mga matatamis sa sauce. So try natin naman to. So itong gnocchi, bale flour to, tsaka gawa rin to sa potato. So medyo soft siya and chewy. So ganyan siya. Ang sarap. Ayan guys, na tayo kumain dito sa may early dinner dito sa Osteria de Fortunato. Gusto ko lang pakita to kasi yun nga, 5:45 pa lang pero gabi na. Pero tingnan nyo guys dito, napakaganda. Ayan siya. Ganyan naman ang vibes niya kapag gabi na, tsaka may mga ilaw. So ito naman yung fountain, tapat ng Pantheon. Kasi sino niyo yung Pantheon mismo. Ayan. O sige, move on na kami. So, actually medyo nakakatamad ng kumilos. Pero maaga pa pala. Kaya na-try pa namin pumunta dun sa mga ibang spots na nilagay namin sa itinerary. And hopefully makahanap naman tayo ng dessert. Kasi hindi pa tayo nakakain ng tiramisu dito sa may Roma. It's a must pag nandito sa Italy. So yun, hanap muna tayo guys nun. Guys, so titikman lang natin quickly syempre ang tiramisu from Mr. 100 Tiramisu. So papakita ko sa inyo yung video na ginagawa nila yan in front of you. Madilaw pistachio. So ito yung classic na in-order namin. Classico. Ayan. So magkano to? Marla, Ate May? 5 euros. Ayan. So check natin kung sulit. Wow. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. Sobrang fluffy nung nung mascarpone. Tapos syempre may cocoa powder and chocolate. Try natin. Wow. Masarap. Balance lang siya. Sobrang balance and creamy. So ayun guys, malapit lang dun sa Mr. 100 Tiramisu. Malapit na to sa Piazza Navona. Ayan. So ako dito, ang reference ko dito actually is fan ako ni Dan Brown. And yung, if napanood niyo yung or nabasa niyo yung Angels and Demons, diba dito yan sa Rome. So yung Piazza Navona, isa yan sa mga, hindi ko na spoil yung story, medyo gory, pero nandun siya talaga sa story. And nung nakita ko yun, sobrang ganda. Yung Piazza Navona, malaki to na square or plaza na
yun, naging tourist spot na rin siya. And of course, dahil na naging tourist spot siya, maraming mga restaurants, cafe dun sa tabi. So lakarin natin guys, ang ganda. Pero may mga under construction dito pa. Yan. Actually, ito lang yung hindi ko bet. Bakit may mga dito, commercial na billboard na Gucci. Parang di siya bagay dito sa may Piazza Navona. Siguro kino-construct pa yung ibang parts nung building na to. Yan. So walking na tayo dun sa parang pinaka main fountain niya dito. Hi guys! Ayan, nakarating na tayo dito sa last stop natin for today, which is the Castel de San Angelo. So itong fortress na to, malapit na to mismo sa Vatican City. Nakakatuwa kasi siguro maganda yung weather. Nalakad lang namin from yung last stop natin na Piazza Navona papunta dito. So mga 850 meters lang din na hindi naman kami masyadong napagod. So ayan, papakita ko sa inyo guys to ha. Hi guys! Ayan, back na tayo sa hotel natin. So time check, it's already 9 p.m. in the evening. So kita nyo naman na haggard na tayo. So mapapansin nyo, yung sa last two na pinuntahan natin, hindi na nun talaga ako masyadong nakapag-vlog. Kinuhanan ko na lang yung place, right? Nakakatawa na today, sobrang packed ng agenda natin. So yun, yung key takeaway ko for today, yung ating second day tour dito sa Rome. Sobra talagang walking city ng Rome. Kasi imagine, from doon sa start namin, di ba nag-train lang tayo, nag-metro lang tayo doon sa Spanish Steps. So imagine guys, from Spanish Steps, umabot kami doon sa Castel de San Angelo. And maganda naman doon, hindi rin naman kami pagod na pagod kasi there were enough time na nag-break kami in between doon sa mga tourist spots na yun. So, kayang-kaya pala talaga siya. Siguro kung mas may energy kayo, kaya nyo in one day. Pero kami, di ba, split natin in 2 days. So, yung route namin today, sobrang kaya siyang lakarin. Basta make sure lang na mag-break kayo in between. Siguro mag-lunch kayo or dinner. Tapos mag-coffee kayo in the afternoon. So, kayang-kaya talaga siya. And natuwa talaga ako kasi particularly yung last na lakad namin from Piazza Navona to Castel de San Angelo. Parang pinadaan kami dun sa parang alleyway na manipis lang. Tapos kita mo talaga dun na napakaganda, sobrang well-lit ng city. Tapos may mga local restaurants din. Tapos makikita mo na wala masyadong turista doon. And puro local yung mga kumakain dun sa mga restaurants. So nakakatuwa din na dahil yun nga, hindi kami nag-take ng bus in between. So maganda rin guys na kung kaya naman maglakad. So yung mga 500 meters to 1 kilometer, lakarin nyo na lang instead na mag-take pa kayo ng bus. Kasi
in between marami rin kayong makikita. Malay nyo may makita kayong gusto nyo na food, gelato, ganyan. Sobrang ang dami guys. Yun lang yung sobrang natuwa ako dito sa day tour natin sa Rome. Parang mas feeling ko na beyond dun sa mga tourist spots, mas na-feel natin yung life ng mga tao dito sa city, di ba? Anyway, yun lang guys, magpapahinga na kami and tomorrow actually, baka hindi na tayo mag-vlog muna kasi it's our laundry day. So, gets nyo naman na pag mga ganitong trip mahaba, hindi talaga kakayanin na hindi ka maglalaba in between. So, try namin maghanap ng laundry dito and mag-break muna tayo tomorrow, magpahinga. And then tuloy na tayo dun sa Saturday naman nating tour. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, if yun nga, nagustuhan niyo yung mga pinapakita natin dito sa vlogs, you can also follow me in Facebook, Checho Santos, and also I have an Instagram account at Checho Santos _. So ayun lang guys, magpapahinga na kami and see you on the next one. Bye!